So today is August 11 in Canada, pero in the Philippines it's August 12. Yan. So today is my first year here in Canada. Yay! Okay, so ngayon ay Sunday. Masyado yatang masobrahan sa highlights yung aking makeup. So ngayon ay Sunday guys at papunta tayo sa church. So ito nga ang magandang araw ngayon dahil sunny day. Maganda yung weather ngayon. Tapos yan, ating baby girl ay naka Singapore outfit. Yay! Yan. So ngayon guys, ay napakarami nating gagawin for today. Tingnan natin kung mamimit ko ba yung schedule na yan dahil ngayon sa church. So may church kami ngayon. Pagkatapos nun, teacher din ako sa isang class ng mga young women class. At after nyan ay magkakaroon kami ng short evaluation tungkol sa camp na naganap 3 days ago. And so ngayon, bukod doon, ay hahabulin ko rin yung meet up ng aking mga classmates dahil nga malapit nang mag back to school. So kita-kita muna kami bago magkita-kita muli. So ayan, titignan natin kung makakahabol ako kasi sabi nila ay 1 PM yon. Hindi ko alam kung 2:30 or 3 pa ako makakapunta doon. So uuwi pa ako para pick upin yung mga share kong food. At hindi ko alam kung may maabutan pa ako. So tignan na lang natin guys. Yun lang at yeah, so I hope na masaya kayo ngayon guys kung nasan kayo at yung mga nandito ngayon sa Canada na nagse-celebrate din ang kanilang anniversary dahil nga ito nga yung times na dumadating na yung mga international students from their home countries papunta na dito or nagland na dito para makapasok na sa fall term. So welcome sa lahat ng mga parating ngayon at sa mga nag-anniversary din. Happy anniversary sa ating lahat. Yay! Yun lang guys. So, kita tayo mamaya. Parking tayo. Anong masasabi mo sa mami mo? Hi, Mami! Welcome na naman. Welcome. Yes, makikita niyo ng mami niya next year. Yeah. Sa bahay. Oh, yung mga Sharon. Ito masarap yung kayo, Mar, pang-alisa. Yung laman ng video. Sige, hi! Nanonood ka lagi ng Jill and Kai, so I love you. Happy birthday. Wow, birthday niya? Sa Friday. Ay, wow, happy birthday. Okay lang, upload ko na to. Ikaw, shout out. Shout out po sa mama at papa ko. Ay, it's Madam Rosmar. Sige, isip ka muna. Madam Rosmar! Salamat sa pag-like and share. Shout out! Hello, Sejin and Kat.
Upload ko na ito mamaya. Natatamad ako mag-edit. Yeah. Oh, anong sabi niyo sa Jill and Can? Subscribe na po kayo! Bye-bye! Hi guys! O yan, so nakauwi na nga tayo from our back to school party with my classmates. Napakasaya talaga guys. Sobrang never ending yung kwentuhan, tawanan, kantahan nila. Yung nakakanta, ano ba yan? Anyway, so sobrang saya lang talaga guys, no? At parang ang tagal namin hindi nagkita. Well, 4 months din naman yon na halos di kami nagkita talaga. So, marami kaming na-share sa mga work experience namin. Tapos, yung mga life updates. Mga life updates namin guys. So, meron doon ng sa ngayon pa lang ay nagpe-prepare na for yung PR pathway. So, dahil nga 1 year na tayo guys, importante sa atin na nag-i-strategize na talaga tayo. Pinag-iisipan na natin ano yung mga PR pathway natin na pwede natin tahakin kung meron tayong OWP o kung single man tayo dito. So, kailangan natin alamin kung ano yung mga possible ways. So, yung na-share sa akin, no, ay by the way guys, so gusto kong pasalamatan talaga itong mga classmates ko kasi thank you sa pag-support sa Jill and Can. Nanonood sila ng aking vlog. Shout out sa inyo guys, mga classmates ko. Love na love ko kayo at thank you for supporting Jill and Can. Tsaka yung mga mommies nila, kung sino pa yung mga family members nila na nanonood din. Maraming salamat. Usapan namin kanina yung mga preparations nila. Dahil nga 1 year na kami dito sa Canada. So, yung isa doon, siya yung OWP or yung Open Work Permit. So, sinabi niya na ngayon pa lang ay nagka-calculate na sila ng kanilang CRS scores, kung paano nila ma-achieve yung goal ngayon, especially nga na tumataas yung mga scores ngayon, no. So yung sa kung consider natin yung Canadian Experience Class ay talagang ngayon kasi parang lately ay nag-open na sila for Canadian Experience Class na kung saan kapag may 1 year experience ka ay pwede kang mag-apply dito at magkaka-earn din tayo ng points. So minsan kasi sa tingin natin mababa yung points natin or kulang yung points natin, kaya ngayon pa lang i-calculate na natin at kung saan tayo pwede magdadagdag ng points. Example, napag-usapan namin no na ang pwede nilang gawin is to achieve higher target ng IELTS nila. Yan, so the highest is 9. So parang nasa 7 pa lang yata yung kaya ko na hirap na ako noon, no. Ayan, so pero kung magaling kayo sa English, yan, so aim high for 9 ang score nyo sa IELTS. Yan, so aral-aral din tayo pag may time ng IELTS at yun nga, maganda rin namang practice na nandito na tayo sa Canada kasi may mga nakakausap na tayo mga native English speakers dito sa Canada. At pang way para ma-increase natin yung mga points natin dito is through our work experience dito sa Canada. So bukod sa experience nyo from the Philippines, ay yun po ay very important din yung work outside Canada. So kung may previous work experience po kayo, that is to your advantage. So ako talaga wala. So yun, sad to say wala, pero okay lang yon. Andyan naman si husband. Ayan. So, ang kailangan lang ng aking husband for now is talaga to have, makahanap talaga siya ng work na makakapagbigay ng way sa amin for PR. Either IT pathway, hopefully, we are still praying for it and working for it. At ganun din, kung hindi IT pathway, some other pathways. Kasi nagkakaroon din ng mga openings ngayon for other pathways. So, example, kung minsan there are unexpected things dito na nangyayari, whether IT kayo, yung background nyo, pero kung sa tingin nyo, kahit na nasa tier 4 and 5 lang, yung tier 4 and 5 yung mga
low-skilled jobs na pwede nyong pasukan and makapagbigay sa inyo ng valid job offer, which is yung pagkakaroon ng LAMIA, ay pwede yung maging PR pathway. So whatever comes first, guys. So hindi natin antayin kung IT ba or kung sa hotel and tourism yung gusto nyo, pero kung sa tingin nyo kahit na hindi yun mismo yung ano nyo, kung makahanap kayo ng work dito na nandoon sa tier na yon, na especially in-open na nga ngayon yung tier 4 and 5, abangan natin yan guys, ang more details dyan, ay pwede nating gawin yon as our PR pathway. So we just have to keep ourselves updated sa mga IRCC policies na pabago-bago lately. Pero whether even if kinu-close nila or ini-strict nila yung ibang ways, yung ibang side naman, ibig sabihin ino-open nila. So ang goal din naman guys ng Canada is to bawasan nila yung mga temporary resident visas holders dito. Hindi ibig sabihin na hindi na nila tatanggapin, but to lessen it means na gagawin nilang, bibigyan nila ng way para ma-permanent residents yung mga TRV or yung mga temporary resident visa holders dito. So which is also a good thing. Kaya minsan wag tayong kabahan kung sa tingin natin. Pag sinabi nilang babawasan yung mga TRV dito, minsan isipin natin, ay hindi na sila magtatanggap ng mga temporary resident holders. So malilesen man yung ibang part, pero mag-o-open sila ng ibang pathway para mabawasan yung mga TRV. So, ganun. So, ino-open din nila kasi syempre, kung lahat tayo nasa tier 1, tier 2, or 3, tapos wala nang positions available doon, and i-open nila yung mga tier 4 and 5, especially for the low-skilled, na kailangan din dito sa Canada. Isa pang pwede nating gawin ay yung pwede i-consider ay yung French language. So if we need to add points to our CRS scores, pwede nating i-consider yung pag-aaral ng French language. So kanina napag-isip-isip ko, pwede rin, since aming age ng aking asawa ay down to 0, wala na kaming magagawa doon guys. But in other categories like the French, which parang naisip ko, baka pwede ko na rin i-consider mag-aral ng French at mag-exam ng French, since actually nagkaroon ako ng background ng French when I was in college a long time ago. Nag-French ako ng 1 summer lang. So actually naalala ko pa naman yung mga iba, yung mga basic conversation and yung structure, kung paano yun sinasabi, or the structure ng sentence, no? So maybe baka i-consider ko na din mag-aral ng French, why not, since meron naman akong background. Sayang naman yung background ko, 'di ba, na kung hindi ko magagamit. So kahit na hindi ko man ma-aim yung super taas na French score, at least pwede siyang mag-add sa aking score. Yun nga, since we are looking forward sa ating 1 year, no? Dahil 1 year na tayo dito, we look forward. So, dahil tapos na ating 1 year, goodbye sa ating first year, at thank you sa mga experience na naranasan natin dito sa Canada. Magandang experience, learning experience for growth, at being acquainted with the culture, sa mga tao, sa language nila especially, at yung nalaman natin yung mga bagay-bagay about the safety and security. So maraming bagay din dito, no guys, na buhay probinsya, masaya, simple, yan. So okay naman, happy naman tayo dito guys. So ano pa yung pwede nating i-assess dito sa ating 1 year dito sa Canada? So kasama dito guys, since natapos na tayo ng 1 year dito, second year na tayo sa school. After the second year, ang next niyan ay mag-a-apply tayo for PGWP. So ngayon pa lang guys, kailangan nating i-target ano ba yung mga jobs na pwede nating i-take para sa ating PGWP. So dapat kasi ang PGWP mas maganda siya, or mas better, mas maganda na, mas better pa,
Ang ating job na kukunin ay related sa ating course na tinig. And also to consider na ang ating course na ititake ay dapat nasa in-demand jobs dito sa Canada or kung saan mang province kayo ngayon, guys. So, kung ano yung mga pathway na meron sa province ninyo, ano yung hinahanap sa province ninyo. Dito sa Alberta, merong healthcare pathway. Syempre, depende rin yan kung related ka naman doon, no? Kung nurse ka ba, ganyan. So, may mga pathway yan. At, yan. So, always check the IRCC, guys, kung ano yung pwede nating pathway. Isa pang bagay, guys, na nilook forward ko for this coming SEM, bukod sa mga classes, homework na naman namin, ay yung pag-work ko pa din ng 24 hours, kung saan ko kukunin yung 24 hours work ngayon, guys. So, syempre, kailangan natin kumita dito, guys. Kailangan natin kumayo dahil meron tayong mga bills na babayaran. Yan. So, dahil nga may mga bills tayo, yung 24 hours na work natin, kahit papano ay makakatulong yan sa pagbayad ng ating bills. Yan. So, well, times have changed. It's so, different na talaga sa Philippines, no? Dati kasi, pagka, example lang, pwede ka bang maging choosy nung nasa Philippines kami. May racket ako, kung sa tingin mo, hindi naman masyadong malaki yung ibibigay ng budget dyan sa pagbi-makeup. Sa bahay ka na lang magstay, diba? So, pero dito, etong asawa ko, hindi ako pinapa-absent. Yan, so wala nang absent ngayon. Kailangan work talaga tayo ngayon. So, iba na ang life natin. But, again, happy ako na nakakapag-work ako dito sa Canada. No? Dati gusto ko mag-work pero parang hindi worth it na umalis ako kasi dahil nga parang entry level ka sa Philippines, dahil nga matagal ako naging housewife. Ang hirap makahanap ng work para yung pwedeng mag-sustain sa family or makatulong, no. Although nakakatulong naman, pero parang mas malaki pa yung magiging expense ko kung aalis ako ng bahay tapos hanap ka ng helper sa bahay para sa mga bata, gano'n. Pero dito, kahit umalis ako, ay kaya naman ng mga kids dahil they can commute by themselves here. Hindi ako masyadong nag-worry sa pagpunta at babalik nila sa school. At ganun din, wala tayong masyadong wini-worry tungkol sa mga bibili ng mga yung gabi pa lang sasabihin, kailangan nila ng mga kartulina, Manila paper, pentel pen, ganyan. So, walang ganyan dito, guys. Hindi tayo bubulabugin ng mga school para sa mga dadalhin, things to bring, potluck, ganon. So, kung may potluck man, pero hindi naman sobrang obliged na mahihiya ka na hindi ka nagdala. Halos walang ganon, tas walang mga costume. Yan. So, na-mention ko na rin yan in my previous vlogs na maganda yung dito kasi yung schools hindi masyadong poproblemahin ng mga parents, no. So, siguro kung academically, if you are yung children nyo are competitive, so you can support them. At kayang-kaya nilang ma-achieve yung mga goals nila dito as student dito sa Canada, and they will feel welcome sa mga classmates nila and the schools kasi welcoming yung community dito ng mga schools. So, ayun lang, guys, at I hope na kung ano man ang pathway ninyo or ano man yung pagpasok nyo dito, kung kayo ba ay tourist visa who is wanting to find a work. Ayan, marami kasing tourist visa na naghahanap ng work dito para someday or soon ay magkaroon din ng PR. So, whatever status na meron kayo dito, guys, alam ko lahat tayo, isa lang yung natin, yung aim natin is to get the permanent residencies if you wish to stay here in Canada. Wala namang pilitan kung hindi nyo gusto dito sa Canada, kung sobrang lamig dito sa Canada. Wala namang pilitan kung namamahalan kayo sa binabayarang tax. Wala rin pilitan yan, no? So, depende na lang siguro sa atin yan. For us, as parents na merong
5 kids. Sa tingin ko, para sa amin, this is very advantageous for us na may 5 kids kami who have free education, yung healthcare nila, tapos meron pang allowance from the government na matatanggap soon. So ngayon wala pa. Ayan, so yun, parang sa amin okay siya. But it depends pa rin sa family background nyo or sa goals nyo. Ayan. So I hope that we make it, guys, dito sa ating journey dito sa Canada. And congratulations sa mga ka-international students ko na patuloy na lumalaban dito sa Canada, nag-aaral, nagsusunog ng kilay sa pag-aaral dito sa Canada. At I hope that we make it, na sama-sama tayong mag-celebrate ng mga achievements natin, yung mga goals natin, kung maat na celebrate natin yung mga achievements natin in the future. So looking forward to hear from you guys. Just comment down below ano yung mga experience nyo, and hope you can also comment kung paano matulungan yung mga ating kapwa international students dito sa Canada. Ayan, so thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!